Matapos ang pagpunta ni Sakamoto sa Thailand at ang pagkikita ni Hyo at Hisuke ay ngayon na i-review na natin ang chapter 123 and 24 ng Sakamoto Days ay sa wakas masasaksihan na natin ang mga sumunod nangyari matapos ang paghahanap ni Hyo sa nawawalang bag ni Hisuke. Isang paghahanap na mauwi sa pinakamatinding laban sa buhay ng Order member na si Hyo. Yan at marami pang thrilling at intense na eksena ang ating matutungayin sa video to, kaya na may this is Mr. Meken at wag na natin tagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Shin. Nakatawag ngayon si Hisuke na sabing, nawawala pa rin ng bag mo at gusto mo na lang kaming umuna doon sa kuta ni na Uzuki. Pero di ka marunong magsalita ng Ingles. Ano bang gagawin mo? Sagot naman ni Hisuke na ayos lang daw kasi may naging kaibigan daw siya rito na susunod na lang daw siya sa kanila mamaya. Tarong naman ni Shin na kaibigan? Teka, sabay pinutol na ni Hisuke ang tawag. Nasabi naman ni Amane na tara na Shin, wala na tayong oras para sa mga ganito. Si Dragoon yon, si Hisuke, na magiging okay lang daw siya. Nasa isipan naman ni Shin ay sabi niya na nag-aalala nga raw siya kasi si Hisuke daw yon. Matapos yan ibalik dito kina Hisuke, may kitang nagulat naman siya kasi wala raw talaga ang kanyang bag dito. Nasabi naman ng lalaki na kausap nila dito sa reception na oo, ang bag daw nito kanina ay dumating kanina at may kumuha raw dito. Sabay pinakita nito ang isang CCTV footage na sabing kita mo 30 minutes ago pa since na kinuha raw ng isang lalaki ang suitcase na yon. Nasabi naman ni Hisuke na iyan ang suitcase ko. Tanong naman ni Hyo na sino yan? Kilala mo ba siya? Sagot naman ni Hisuke na wala raw siyang idea kung sino raw ang lalaking yan. Sabi naman ni Hyo na isa yung magnanakaw. Pumunta ka na sa pulis. Maya-maya pa may napansin naman itong ibon ni Hisuke na si Pisuke nang may kita ang lalaking kumuha sa suitcase ni Hisuke, mga kaibigan. Kaya sabi naman ni Hisuke na ayun siya. Kung kaya't agad naman kumilos si Hyo na sabing tara na, habulin na natin siya. At nagpunta naman sa labas itong lalaki at sumakay na sa isang tuk-tuk, mga kaibigan. Nasabi ni na Hisuke na tumigil ka. Tinignan lang naman sila rito ng lalaki. Nasabi naman ni Hyo na mabilis na raw papaalis ang lalaki. Na sa kanyang pagtingin ngayon kay Hisuke, mga kaibigan, ay bigla naman ito nasagasaan ng tuk-tuk. Nasabi naman ni Hyo na ano bang pinagagawa mo? Sabay nilapitan niya ito at hinawakan ng damit na sabing, di ba importante ang bag na ito sa'yo? Kaya kunin mo na yan. Sabay hinagis niya si Hisuke, mga kaibigan, na napakalakas patungo sa magnanakaw ng suitcase. At nakapaglaan naman si Hisuke dito sa kinatatayo ng lalaki, sabalit na iwasan ito ng lalaki at nagpalabas na ngayon ng isang kutsilyo. Napansin naman ito ni Hyo habang si Hisuke ay pinagpapawisan naman sa takot, kung kaya tumalo na si Hyo ng napakalakas na sabing, ito? Isa ka palang assassin? Napansin naman ng lalaki si Hyo na sabi ni Hyo na kung ganun ay di raw pala siya ngayon mag-hold back. Sabay sinuntok na niya ang tuk-tuk na naiwasan naman ng lalaki at nagulat naman si Hisuke sa atake ni Hyo. Nasabing ang lakas niya, sino ba lalaking to? Maya-maya pa may kita naman ng lalaki na nagpunta na sa mga bubong ng apartment, mga kaibigan. Nasabi naman sa isipan ni Hyo na ang paraam daw ng paggalaw nitong lalaki ay hindi raw galawan ng mga amateur o mahihina. Nasabi naman niya na magaling, baka may alam daw ito tungkol kay Slur. Kaya sinabihan niya si Hisuke na tumayo ka bata, tara na. Nasa isipan naman ni Hisuke, sabi niya na kung malalaman doon yun na isa siyang ex-assassin ay papatayin talaga siya nito. May kita naman itong lalaki na tumatakbo na sabing ano ba ang problema ng lalaking yun? Na ibang klase raw pala ito. Hindi naman daw ganito ang sinabi sa kanya na kailangan daw niyang pumunta na doon sa tamang pwesto. Maya-maya pa may kita naman si Hyo na nagmomotor. Nasabi naman ni Hisuke na masyado raw mabilis ang pagpapatakbo ngayon ni Hyo. Nasabi naman ni Hyo na tumahimik ka, na ayun na raw ang lalaki. Sabay hinagis na naman niya ulit si Hisuke papunta sa lalaki, mga kaibigan. Nasabi naman ni Hisuke na ibigay mo yung bag ko. Subalit hinawakan lang siya ng lalaki at inapakan upang makalayo dahilan na bumagsak ngayon si Hisuke, mga kaibigan, sa babae na ikinagulat naman ni Hyo. At habang hinahabol ng lalaki, mga kaibigan, ay maraming kapalpakan ang nangyari dito kay Hisuke. Kaya sinabihan na siya ni Hyo na tigilan mo na yung kapalpakan mo. Gusto mo ba talaga makuha ang bag na yun o hindi? Di naman kagad nakasagot itong si Hisuke. Nasa isipan naman ni Hyo ay sabi niya na mukhang masyadong nag-expect lang daw talaga siya dito kay Hisuke. Kaya sinabihan niya ito na magpahinga ka na lang dyan, ako na lang ang bahala rito. Sagot naman ni Hisuke na hindi. Pride daw talaga niya ang laman ng bag na yon. Sabay na alala niyang sinabi ni Sakamoto sa kanya noon na wala pa rin itong nakilalang isang sniper na singling daw ni Hisuke. Kaya sinabihan naman ni Hisuke si Hyo na kailangan daw niya makuha ang bag na yon gamit ang kanyang sariling mga kamay talaga. Tinignan lang naman siya dito ni Hyo nang maya-maya pa pinagtawanan naman ngayon si Hyo ng mga dumadaan kasi napakalampa raw nito. Napuno raw ang katawan nito ng mga niyog. Kung kaya tinignan naman ni Hyo ang mga babae, mga kaibigan, na ikinatakot naman nila. Na sa isipan naman ni Hyo ay sabi niya na ano ba raw talagang pinagagawa niya ngayon, na the more na tinitignan niya raw ang talunan na ito ay the
more na mas naiirita raw siya. Pero bakit tinutulungan niya pa rin daw ito? Sabay dito na naalala ni Hyo ang kanyang past na kung saan ay sinabihan siya ni Yutsumura noon na mukhang malakas naman daw ito, pero sa lahat daw ng mga assassin na nakita niya o nakilala ay si Hyo raw talaga ang may napakalis daw na talento. At sa flashback na ito ay nasa around 20 years old pa si Hyo. Nasabi sa kanyang isipan na sino ba raw mga nagsasalita ng mga ganitong prangkang statement. Nasabi naman niya na lampa nga raw siya talaga noon, na mas naglalaan pa nga raw siya ng dobleng oras kumpara sa iba para lang matutunan ng isang bagay. Kaya noon ay nagpasya raw siya, nagagawa siya ng paraan upang mapa-improve ang kanyang sarili dahil sa kanyang kakulangan ng talento. At ang kanyang gagamitin lamang ay ang kanyang sheer effort. Kung kaya't nag-ensayo talaga siya ng matindi noon, na siya lagi mga kaibigan ng huling tao na naiiwan sa gym. Nasabi pa niyo na di raw talaga maiintindihan ng isang taong talentado ang dobleng effort o ang pag-work hard talaga ay hindi raw masakit sa pakiramdam, na ang masakit daw ay ang pagharap daw sa mga panahon na pumalpak ka. Pero noon ay nag-ensayo talaga siya noon hanggang sa dumugo pa talaga ang kanyang katawan upang sa isang araw ay makakatayo raw siya sa tabi ng mga henyong halimaw. Kung kaya balik dito sa present ay sabi naman sa isipan ni Hyo na nakuha na raw niya sa kung bakit nanatili pa rin siya dito mga kaibigan, na itong lalaking to na si Hisuke ay nagpaparemind daw pala sa kanyang dating siya. Maya-maya pa ay nakita naman ni Hisuke ang lalaki, kaya sinabihan niya si Hyo na ayun na raw ang lalaki. Sabi naman ni Hyo na hindi ka makakapunta sa kanya bata, kalimutan mo na lang yan. Subalit tumalon pa rin si Hisuke at dahil na rin sa support ni Pisuke ay nagawa niyang matakel ang lalaki, at nagulat naman si Hyo sa ginawa nito na nagtagumpay itong makuha ang suitcase mga kaibigan. Nasabing nakuha ko na, salamat Pisuke. Lumapit naman si Hyo na sabing may guts ka talaga bata, at nagpasalamat naman dito si Hisuke. Subalit may kita naman ang mga metal pipes na papahulog ngayon sa likuran nitong tao, na nang huli na si Hyo bago pa nila ito napansin ay mabilisan naman binuksan ni Hisuke ang kanyang suitcase at nag-aim na gamit ang kanyang sniper rifle. Sabay pinaputok niya ito mga kaibigan at nag-ricochet naman ng bala sa mga metal pipes dahil hindi ito tuluyang nahulog sa lalaki. Bagay na gumulat kay Hyo na sabing isang rifle, assassin rin pala ang taong to. Pero teka, higit daw sa lahat ay gamit lang daw isang tirang yon, ay nakita niya raw yon na anong klase raw talaga ang paghihirap kaya na pinagdaanan nitong si Hisuke para makagawa raw ng ganoong klaseng tira. Nasabi naman ni Hisuke na napaputok ang baril ko. Paano na lang kung malalaman niya na isa kong ex-assassin? Kung kaya't nagsalita naman itong si Hyo sa kanyang likuran na sabing, hoy, napaka-obvious naman yan, bobo. May kita naman na takot ngayon si Hisuke, pero sinabihan lang siya ni Hyo na gusto raw talaga niya ito, na nakaramdam ngayon ng pagka-proud si Hyo mga kaibigan sa pagkatao nitong si Hisuke. Napangiting sagot naman ni Hisuke na totoo ba? Salamat Hyo. Niya pa laking gulat naman ni Hyo nang biglang inapakan ng isang babae ang magnanakaw kanina mga kaibigan, na durog talaga ang buong katawan nito. Napatingin naman ngayon sa gulat itong dalawa, na sabi nitong si Kumanomi pala na siyang dumating, na natagalan daw talaga ng husto ang lalaking to para lamang mapalapit o mapapunta dito si Hyo. Sabay tinanong sila ni Kumanomi na wikang, ngayon, sino sa inyo si Hyo? Pero alam mo, wala nang may paki dyan. Sino sa inyo ngayon ang nasa order? Nasabi naman ni Hisuke na sino yan? Sagot naman ni Hyo na wag kang kumilos Hisuke. Sabay tinanong ni Hyo si Kumanomi na so isa ka sa mga assassin ni X? Sagot naman ni Kumanomi na oo, isa sa mga yon. Nagulat naman si Hyo sa pag-amin nito. Nang maya-maya pa ay mabilis na nag-aim si Hisuke. Kahit natakot siya rito mga kaibigan, subalit mabilis namang kumilos si Kumanomi at sinipa ang rifle. Sabay gumawa siya ng hand gesture dito kay Hisuke na kung saan ay ang mga earrings ito mga kaibigan ay unti-unti namang nahihila papalayo sa tenga nito dahil na natanggal ang mga to mga kaibigan at nasugatan ngayon ang tenga ni Hyo. Nasabi pa ni Kumanomi na ikaw ang tumanggal sa tenga ni Gako noon, di ba? Ganoon na talaga si Gako noon pa, na hindi raw ito nagsusumbong sa kanila kahit na binubuli na raw ito. Sagot pa ni Hyo na Gako, di ko pa narinig ang lalaking yan. Kaya tanong naman ni Kumanomi na kung ganon ay sino ba ang umaway sa kanya noon? Dalhin mo sila rito. Napangiting sagot naman ni Hyo na naghahanda na napatawad, pero hindi ako sigurado kasi maraming tao naman doon pwedeng gumawa nun. Sabay dito na siya pumilos at inatake si Kumanomi na isang atake na nagpatagos sa maraming padapag, na nang unti-unti nang gumuguho ang isang part itong building ay agad namang kinuha ni Hyo si Hisuke at sinabihan na umalis na silang dalawa rito ni Pisuke kasi siya naman daw ang target itong babae. Tanong pa ni Hisuke na target? Sagot naman ni Hyo na ang trabaho raw ng magnanakaw kanina ay ang papuntahin lamang siya sa lugar na to. Nasagot naman ni Hisuke na ibig mo bang sabihin ay nagkamali lang ang lalaking yon sa bag na nakuha nito kasi magkaparehas lang daw sila ng bag nitong si Hyo. Nasagot naman ni Hyo na oo. Ang mga siraulong kagaya raw ng lalaking yon ay di raw talaga nagtatagal sa laban. Sabay humingi naman si Hyo ng paumanhin kay Hisuke kasi nadamay pa raw ito na siya na lang daw ang bahala dito. Natanong naman ni Hisuke na ayos ka lang ba Hyo? Ang tenga mo. Sagot naman ni Hyo na bukod pa riyan ay di raw niya nagigets pero may pagkabaliw raw ang babaeng to. Nasabi pa ni Hyo sa kanyang isipan na ang blow o suntok raw na kanyang ginawa kanina ay di raw tumalab at nagpatakot sa babae, na ano ba rong klaseng trick ito. Sinabihan naman ni Kumanomi si Hyo na wikang hindi ako makapaniwala
nga lang ang mga talunan na kagaya nyo ay napatay si Mr. Uda, ang kanilang kasamahan noon na nagtatrabaho bilang undercover sa JAA. Kaya sabi naman ni Kumanomi na magbabayad daw talaga sila rito sa kanilang ginawa noon. Matapos yan ay dito naman sa kuta ni Uzuki ay tanong naman ni Kashima na sino bro itong si Kumanomi. Tanong naman ni Gaku na tinakot ka ba niya? Sagot naman ni Kashima na hindi, pero nung nag-clash daw sila ay nakaamoy daw talaga siya ng panganib. Sagot naman ni Gaku na dahil daw sa di pa raw inaccept kasi ni Kumanomi bilang kaibigan itong si Kashima. Tanong naman ni Kashima na kaibigan? Sagot naman ni Uzuki na huwag kang magkakamali sa pag-intindi, Kashima. Na alam niya na may pagka-harsh daw talaga si Kumanomi pero napaka-caring daw nito. Sadyang may pagka-extreme lang daw talaga ang ugali nito na sa mundo daw kasi ni Kumanomi ay may dalawang klase lang daw ng tao. Ang kaibigan nito at ang kaaway nito, na wala raw talaga itong awa sa mga taong nanakit sa kanyang mga kaibigan. Kaya tanong naman ni Kashima na so kalaban pala ako nito. Nasagot naman ni Gaku na mag-ingat ka, Mr. Kashima. Si Kumanomi raw ang pinaka-worst daw na pwedeng makaharap nitong si Kashima dahil sa kakaibang katawan nitong si Kashima. Na matapos niyan ibalik dito kina Kumanomi ay may kita na unti-unting pinapalapit ni Kumanomi ang mga bakal dito sa kanya mga kaibigan, na ang mga bakal dito sa kapaligiran ay parang minamagnet ngayon ni Kumanomi, kung kaya't sabi naman sa isipan ni Hyo na isang electromagnet. Nagulat naman dito si Hyo sa ginawa ni Kumanomi, kaya dito na gumawa ng atake si Kumanomi na pinaulanan si Hyo ng mga bakal na iwasan naman nila habang tumatakbo. Na sabi sa isipan ni Hyo habang pinapalayo si Hisuke na napakabilis daw nagsiswitch on and off nitong si Kumanomi sa kanyang electromagnetic na kakayahan na nakakaasar daw. Maya-maya pa tumalo naman si Kumanomi kasama itong mga metal pipes mga kaibigan, na kung saan ay dito naman naganda si Hyo ng isang suntok upang salubungin itong si Kumanomi. Subalit gumawa ulit ng hand gesture itong si Kumanomi at may kita ang mga metal pipes na mabilis na ngayon paparating sa likuran ni Hyo at tumama talaga ang lahat ng yan sa likod ni Hyo dahil na nahulog ito sa gusali at papabagsak na ngayon sa may bus, na sa kanyang pagbagsak ay agad niyang minintay ng kanyang balanse. Subalit may napansin naman siya nang bigla siyang nadigit sa ibabaw nitong bus mga kaibigan, nang biglang nagkaroon ngayon ng malakas na magnetic force sa itaas at nasasakal ngayon si Hyo nitong dalawang bakal. May kita naman si Kumanomi na nasa itaas pala nito, na nang napalapit naman ito sa isang signage ay naghanda naman siya at inikit ang kanyang kamay dito at hinila niya si Hyo, na sa sobrang tindi ng magnetic force ay natanggal pati ang bubong nitong bus kasama si Hyo. Sabay bumelo na si Kumanomi para ibato ngayon si Hyo dito sa sakyan na paparating, at nagtagumpay naman dyan si Kumanomi mga kaibigan, kaya napasabi na rito si Hyo na interesting daw. Nasabi naman ni Kumanomi na so nag-e-enjoy ka pala sa sakit. So grabe mga kaibigan, man, ang tindi ng electromagnetic force ni Kumanomi na single-handedly nahinarap niya talaga itong isa sa may napakalakas na brute force sa order. Kung kaya't makakabawi pa ba kaya dito si Hyo? Well, malalaman natin susunod na mangyayari sa laban na ito sa susunod na chapter na punong-puno ng bakbakan sa pagitan nitong dalawang halimaw pagdating sa lakas. Kaya na may tutok lang kayo kasi dito mo natin tatapusin ng video sa last panel na ito. Kaya na may kung nagustuhan yung video, kinagat a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat, pero bago muna natin tatapusin ng video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat. See you guys again on my next video.